Good evening. Na-miss ko dito sa harapan Tatlong magkakasunod na guest speaker yung mga nagsalita last 3 weeks ago. So ako talaga ay natututo rin sa kanila kasi mga magagaling na mga businessman at mga magagaling na leaders yung ating mga iniimbita. At sabi nila sa akin, and I am so very excited kasi sila daw ay magtutok ng madalas. Okay ba yun sa inyo? Kaya sobra akong blessed kasi hindi na lang ako yung mahirapan dito mag-prepare ng topic. Tumatakas no? Anyway, so again, ang ating series for this month is Organize Your Business. At napaka-importanting pinag-aaralan nito kasi ito yung madalas na wala sa mga lalo na sa mga nagsisimulang mga negosyante. No? So hindi nila masyadong na-appreciate yung pag-organize kasi sabi nila okay na to. Basta kumikita kami malaki, importante yung sales tsaka marketing. So, paano ba? Hindi ko na alam paano nagsisimula dito. Napahinga lang ako ng 3 weeks So, our topic is order brings peace. Sino ba sa inyo naguguluhan na sa inyong buhay? Hindi lang to sa business, yung tanong ko, pati sa buhay nyo mismo, sa asawa nyo, sa mga anak nyo, sa pamilya nyo, sa bahay nyo, sa church nyo. Anyway, yung order daw nagbibigay ng kapanatagan. At order is not, sabi dyan, organized business is calmer. Order is not optional. It is the difference between life, and collapse. Medyo matindi, no? Kung gusto mo daw ng parang pag sinabing life, talagang buhay na buhay, maayos, establish, yung collapse. Ikaw na lang mag-isip kung ano yung nangyayari dun sa mga bagay na nakikita mong hindi maayos. Okay? Iko-confront ko kayo. You are not tired because of work. You are tired because of disorder. And you are not overwhelmed. So, yan. You are not overwhelmed because of responsibility. Hindi ka naman nalulula sa responsibility. Actually, you are overwhelmed. Ikaw ay nalulunod, parang hindi mo na maisip, hindi mo alam kung ano uunahin mo kasi umpisa pa lang, you are lack of structure. Hindi mo na inayos yung mga maliliit na detalye. Again, hindi lang to sa negosyo. Pati sa pamilya mo. Sa pagpapalaki mo sa mga anak mo. Sa mga pastor natin dito, sa church, sa sistema ng simbahan. Hindi, spiritual tayo dito. Ba't kailangan ng sistema? Hayaan natin yung banal na spirito yung mag-lead sa atin. Hello, the spirit cannot lead you without the logos. Ano yung logos? Word of God. Without the word of God, the spirit cannot lead you. Kung yung nararamdaman mo ay contradiction sa salita ng Diyos, hindi yun galing sa Diyos. Yung kala mong spirito ng Diyos na naglilid sa'yo na gawin mo to, pero contradiction sa logos, sa word of God. You think about it. It's not from God. So it must be aligned and not contradicted sa salita. Kaya itong pagninegosyo, if you think that God is the owner of everything and even your business, okay, you listen. Kung si Lord yung iniisip mong owner talaga ng kung ano yung meron ka, pati ng buhay mo, pati yung negosyo mo, pati yung pera mo, it must be not contradicted to the word. Kung ano yung mga prinsipyo mo, dapat, tapos na to, okay na. Okay na? Naintindihan niyo ba ako? So, you don't need vacation. Hindi pa kailangan magbakasyon. Pagod na ako. Pwede ba magpahinga muna? Hindi. You need organization. Kailangan mong ayusin. And you need to start kung hindi pa. Because confusion is exhausting.
Kala mo pagod ka dahil sa dami ng ginagawa mo o kaya naman dahil sa dami ng responsibilidad na meron ka. Pero ang totoo, pagod ka kasi hindi mo na alam yung nangyayari dahil unorganized. Okay? Marami bang gano'n? Nakaka-relate ba kayo? Hindi nyo nakikita saan napupunta yung pera? Ba't gano'n? Parang wala naman masyadong gastos pero meron pala. Leakage pala. When everything is unclear, undefined, unstructured, your mind never rests. And you call it stress. No. That is the result of what? Disorder. Hindi stress yan, sir, ma'am. No structure, no system. Disorder ang reason. Okay? Naintindihan? So, kaysa magpahinga ka, ayusin mo na lang. Pagod na nga ako. Kaya ka nga kasi napagod, umpisa pa lang, hindi mo na inayos. Yung maliliit na detalye, pinabayaan mo. Anyway, mauuna ako dun sa topic ko pag explain ko pa yun. Sabi niya sa Ecclesiastes 10:10, if the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed. But skill will bring success. No? Kung yung itak mo, yung axe, mapurol, sobrang lakas nung kailangan mong strength na ibigay. Tama ba yung salita ko? Hindi na ako marunong Tagalog eh. Sobrang lakas ng ibibigay mong pwersa, yun. Para lang makaputol yung axe. Pero sabi dito, skills. Skill will bring success. Ibig sabihin, you sharpen yourself. Yung management ay skills. Yung stewardship ay skills. Yung pagiging organizer ay skill. And it will bring you success. Naintindihan? Okay, so ngayong gabi, dapat maintindihan mo na kailangan mo talaga ng matutunang mag-organize. Kahit sa kwarto mo. Simulan mo dyan. Ha? Kahit sa bahay mo. Lagyan mo rin ng vision and vision yung mga anak mo. Lagyan mo yan para may direction sila. Simula. Tingnan niyo ako ng masama. Ano yung kumpanya? Yung bahay namin? Hindi. Sa Bible nga, may vision and vision na tinutukoy. Hindi lang naman sa negosyo yun. Without vision, people perish. Hindi naman tungkol sa negosyo lang yun. Without the revelation of God. Kailangan may mission and vision sa lahat ng pagkakataon. Kaya napaka-importante yan sa kumpanya. Pag ikaw may-ari, hindi mo alam yung mission and vision, malamang hindi rin alam ng mga tao mo. And it all starts with the mission and vision. Anong reason bakit mo tinayo yung kumpanya? Doon pa lang malalaman mo na kung organized ba kayo. Kasi naka-align dapat doon sa mission and vision. You understand? So kung hindi mo alam yung mission and vision, sali-saliwa yung galaw nyo. Hindi nyo alam. Eto, sales. Sige, sales lang tayo. Kahit nagko-compromise na kayo sa standard ng kumpanya, basta mag-sales lang tayo. Kasi walang mission and vision, hindi malinaw. Ganon din sa pagpapamilya. It's the same. Naintindihan? Ganon din sa pagiging tao. Ano ba mission and vision mo? Mandaya. So pang mandadaya kayo yung mission. Naintindihan? Mission and vision mo, makilala si Lord sa buhay mo, dapat yun yung nangyayari. Wala nga. Walang organization. Walang order. Anyway, mahaba ba ako? God never designed life to be hard. He designed it to be ordered. Sabi na magulo yung mundo. Sabi sa Bible, mahirap mamuhay. Itong mundong to magbibigay sa'yo ng kahirapan. May mga verse na yan sabi dyan, no? In this world, you will have trouble. Kaya naman, sabi kasi sa Bible, you will have trouble. Kaya itong pagninegosyo ko, trouble to, talagang stress to. Pinili ko to, gusto ko to. Hindi, may nakalagay dyan, no? Sa dulo. But, take heart. I have overcome the world. Who's talking? What do you think? Who do you think is talking? Jesus Christ. He overcome the world. And He is the Word. Kaya pag sinunod mo yung salita ng Diyos, you are overcoming the Word. The world, I mean. He is the Logos. Tama po ba ako, mga pastor? He is the Logos. So, the Logos, the Word of God, overcome the world. So without the Word of God, it's trouble. Okay? It's trouble.
Kaya nga, maraming mga successful na businessman, sobrang ganda ng sistema. They don't know the word. They don't know the logos. Pero sobrang ganda ng sistema, in-apply nila. Hindi pa nila nababasa yung Bible. Tayong mga Kristiyano, apaka-organize natin. Apaka, narinig ko lang, apaka, dapat napaka, di ba? Apaka-organize natin. Ay, sorry. Apaka-unorganized, sorry. Ay, sorry nga. hindi kayo yon, yung ibang Kristiyanong tinutukoy ko Hindi yung mga nandito. Yung mga nakikinig sa online. Sabi sa Bible, sa Matthew 11:28-30, sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Si Jesus yung nagsasalita. The word. Kaya nga tayo dapat mga mananampalataya sumusunod sa salita ng Diyos kasi it makes our life more easier and peaceful. You get the point? So the kingdom foundation. God is a God of system. Wala nang sinabi sa Bible system Oo, wala nga. Pero nakalagay doon, order. Yun din yun, same. He does not manage chaos. He transforms it into order. Remember the Genesis 1, the story of the creation. Sabi dyan, the earth was formless. Magulo. Walang form. Pangit. Parang ganun, di ba? Anong ginawa niya? And empty daw. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the water. And God said, anong ginawa niya? Let there be light, and there was light, and so on and so forth. Anong ginawa? Nilagyan niya ng order. Yung magulo, lagyan mo ng order. At ganun ka ginawa ng Diyos. He created you in His likeness. So kung ikaw, hindi mo inaayos yung magulong mga bagay, hindi nagmamanifest sa'yo yung likeness ni God. 1 Corinthians 14:33. For God is not a God of disorder, ibig sabihin, He is God of order, but of peace. Kita mo yung disorder, kabaligtaran ng peace. So, kung ikaw daw ay walang peace, ibig sabihin lang nun, disorder yung ginagawa mo. Naintindihan yon? As in all the congregation of the Lord's people. 1 Corinthians 14:40. But everything should, what? Should be done in a fitting and orderly way. It must have order. Ang kinakausap niya dito ay yung Church of Corinth. No, they have gifts. Sobrang magagaling tong mga taong to, nag-heal sila ng may sakit, nag-speaking in tongues sila, nagpa-prophecy sila, and everything gifted tong church na to sa Corinth. Pero napaka-unorganized nila. Kaya sinasabi ni Paul, si Paul yung nagsulat niyan, ginamit siya ni Lord para sulatan yung Korinto na ayusin nyo, lagyan nyo ng order kasi yung Diyos natin ay Diyos ng peace at hindi ng disorder. Okay. So, creation began in chaos. The church operated in chaos sa Corinth. O maybe sa ibang mga congregation, sa ibang mga ministry. O kahit na sa negosyo mo. Okay? Magulo yan. God corrected both creation and church with order. Inaayos niya. Naintindihan? So, ganun din sa ating pagninegosyo. Revelation. Peace did not come from prayer. Peace came from structure. Ito na. Mga Kristiyano. Lagi tayo nananalangin ng peace. Pero ayaw mo ayusin yung buhay mo. Ayaw mo lagyan ng order. Paggising mo pa lang sa umaga, wala ng order. Pagtulog mo pa lang, wala ng order. Pagkain mo pa lang, wala ng, order ng order.
Hindi ko naman po niyayabang pero I ate once a day. No? So I do fasting for sometimes I ate 4 times a week only. Kasi the Lord teach us how to fast. No, hindi naman ako masyadong spiritual, religious na tao, pero kasi it makes me more, ano ba tawag na? Pogi. Biro lang. Mas attentive ako, ano tawag dito, productive ako, mas nakapag-isip ako ng maayos. Naintindihan? Hindi ako masyadong kumakain ng karne. Kasi sila, Daniel, kumakain sila, puro gulay lang. Subukan nyo ako, sabi. Subukan nyo kami, kaysa dyan sa mga kumakain ng karne, sabi niya dun sa hari. So, nasa inyo na yon. You make your life in order. Kahit sa kwarto nyo na lang. Huwag nyong hayaang ipalinis sa yaya nyo yung kama nyo. Meron akong, magyayabang ako, nasa 10 yung helper namin sa house, pero ako pa rin nagliligpit ng kama ko. Aray, hindi po kami ganun. Order, guys. Order. Order. Ha? Principle number 1. Dito na ba ako? Simulan na ba natin? Intro lang to eh. Intro lang. Interested na ba? Interesting na ba? Ganda, no? Sabi, where there is no order, there will be no peace. Okay? Principle number 1. Chaos is not productivity. It is mismanagement. So, i-clear natin to. Activity is not progress. Depende sa activity. Ha? Movement is not advancement. Being busy is not being effective. Sabi sa Proverbs 19:2, desire without knowledge is not good. How much more will hasty feet miss the way? So, kung may kagustuhan kang isang bagay, pero wala ka namang alam, sabi diyan, hindi rin okay. Ano yung kaalaman na tinutukoy dito? Ako, tinutukoy ko dito. Pinupoint ko dito, kaya ako to nilagay yung verse na to, kasi gusto kong magkaroon kayo ng kaalaman na napaka-importante ng order. Kung gusto mo ng success, and that's your desire, you must know, you need to know that order is important. Sometimes you are moving fast, but going nowhere. Napakabilis mo. Maraming mga instant bloomer, mga sobrang bilis yumaman. Dahil nakachamba ng isang produkto, o kaya naman nakatsyempo ng pagkakataon na yung produkto niya ay talagang tatangkilikin. Pero subukan mong isipin. Sobrang malakas, tinalo pa yung sales ng SM. Wow! May mga ganun ba? Oo, may mga kilala akong kumita ng billion, 2 billion in just 1 year. Sa isang produkto lang. Pero nasan sila? Hindi sila na-establish kaparehas ng mga malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Why? Kasi hindi nila napaghandaan yung ganong kalaking sales. Ano ang ibig ko sabihin? Walang system. Walang order. Marami lang order sa online, sa Shopee, pero walang order. Sistema, structure. Kaya anong ginagawa? Bebenta ko na yung kumpanya ko. Wala na, hindi na tumalakas eh. Hindi naman yun dahil sa produkto. Dahil yun sa sistema. Dahil sa mga tao na hindi mo rin naturuang magkaroon ng sistema. When your life has no structure, you repeat mistakes, you waste time, you react emotionally. You understand? Okay, paulit-ulit yung magiging mali mo. Danas ko to eh. Napaka-unsystematic ko na tao. Siyempre ngayon, kahit pa paano, dahil sa mga tinuturo sa akin ng mga malulupit na mga mentor dito, ng mga
magagaling na businessman, natututo rin talaga tayo na, ganun pala dapat. Ganun pala dapat. Naintindihan? Okay, so, that is not work. That is mismanagement. Big truth. Disorder makes you tired without results. Principle number 2. Disorder is costing you more than you think. So, akala mo hindi ka lang nagagastosan. Sabi nga naalala kong sabi ni Lawrence, yung pag-hire daw ng tao sa kanya dati, ang feeling niya ay gastos. Pero ang totoo, mas marami pa siyang gastos dahil hindi niya na nagagawa ng tama yung trabaho niya dahil siya na lahat ng gumagawa. At hindi niya na naiisip yung mga pinaka-importanting dapat isipin. So, leakage yung nangyayari. Sasabihin natin, wala akong pera eh. So, let me correct you. You are not lacking money. You are leaking value. You are not lacking money. Hindi kulang yung pera mo o hindi wala kang pera kundi you are leaking value. Basahin natin to. Ang ganda yan, no? You have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. And that hole is not in your wallet. It is in your system. Hello? Maganda yung metaphor na yun, di ba? Yung ginamit dyan sa Hagay, yung ginamit ni Hagay dyan. Sayang. Nilalagay mo lang yung effort mo, lahat ng bagay, pati pera mo, sa purse na butas, wasted. Because disorder causes missed opportunities, delayed execution, poor decision, lost trust. Napaka-importante niyan. Sakit ko rin to ha. Late sa meeting. Pag late ka sa meeting, ang tawag doon, unorganized, disorder. Ano mangyayari? Dito pa lang, isang bagay pa lang to ha. Ano mangyayari? Makakamiss ka ng opportunity. Dahil baka umalis na yung kausap mo. Pangalawa, baka wala ng tiwala. May mga tao kasing sobrang sobrang irritable pag late yung kausap. Ayoko dito. Dito pa lang sa meeting namin late na. Delayed execution. Kailangan nga mag-meeting ngayon eh. Dumating ka 4 hours late, wala na, sarado na kumpanya. Poor decisions. Nagagahol na kasi sa oras eh. So, marami kayong pwedeng example na bagay na maliliit. Ano pa? Yung mga sukling maliliit na nakukupit sa inyo. O kaya yung mga sukli na hindi mo na binibilang o yung maliliit na gastos, bumili kang posporo sa kalan mo kasi ayaw sumindi nung clicker nung yun, hindi mo na ilista. Maliliit yun, pero madami yun. Ano pa? Hindi ko alam. Baka pin ng botones mo kasi natanggal, bumili ka dun tapos hindi mo na ilista. Tapos nagugulat ka, bakit may mga gastos ako hindi ko na malaman? Marami akong pera noong nakaraan eh. Naintindihan? Pero wala na ngayon. Anyway, sabi dito sa Proverbs 24:30-31, i-apply nyo na lang yung mga sinasabi ko sa negosyo ha. Mga maliliit na bagay na hindi nyo binibigyan ng order kasi feeling nyo hindi importante. Maliit lang naman yan eh. Simple lang yan. Nagbigay ka ng tip 100,
Hindi, okay lang yan. O pagbibigay pa lang ng tip, hindi mo na nilagyan ng order. Sa susunod, dahil mayabang ka, 1,000 na yun. Oh, nandiyan yung mga friends mo. Hindi, wala kang order. Yabang, meron ka. Order, wala. Hindi. Hindi ko binabasag yung trip nyo kung gusto nyo magbigay ng 1,000 Pero dapat at least kahit yung pagbibigay nyo ng tip nakalagay doon. Ang maximum ko lang nabigay ng tip sa loob ng isang buwan ay 5,000. Pag sumobra na dito, hindi na pwede. You understand? Sabi nila, ang laki naman ng tip na yun. Iba-budget ko yung 5,000. Pinapalaki ko na. Gusto nyo 1,000,000 yung tip nyo sa isang buwan. Bahala kayo. I mean, small things yun. Nasa parking ka, di ba? Binigyan mo ng 20 pesos yung taga-gano. Ano ba taga-gano? Taga-kawayan. Maliliit na bagay, hindi mo na nakikita. Tapos nagugulat ka, merong nawawalang pera. Alam mo kung ganyan yung ugali mo, mamamana yan ng mga tao mo sa negosyo. Kasi hindi mo, babaliwalain mo na yun. Kasi ikaw nga, nagbabaliwala ka sa ganun. Kaya yung maliliit na bagay, mababaliwala mo na. Hindi mo na isasama sa accounting. Huwag mo na ibalagay sa accounting. Okay na yan, tip ko na yan sa'yo. Okay, unorganized. Marami pang bagay. Madami pang bagay. Pati yung paggawa ng script. Hindi na importante, 3 pa lang naman tao ko, magagawa na ako ng script. Hindi kailangan pare-pareha sila ng sinasabi. Para kahit wala ka, yung sinasabi mo dapat, sinasabi din nila. Napaka-importante nun eh. Sistema yun, maliliit na bagay yung pagpasok pa lang ng client ninyo, hello po, dapat yuyuko Opo, eto lista. Dapat sabihin mo hello po, tapos yuko, tapos smile. Sistema. Small thing. Pero subukan mo, pumasok yung kliyente, hindi nyo na-maintain yun dahil hindi nyo ini-SOP. Pagpasok ng kliyente, walang pumapansin. Ay, ma'am, nandiyan pala kayo? Kanina pa ako dito. Tumayo na ako kasi naiinis ako sa inyo. It's small thing, but it's important. Kasi leakage yun eh. Anyway, sabi dyan, I went past the field of the sluggard, past the vineyard of someone who has no sense. Thorns had, tama ba yung verse ko? Come up everywhere. Nagkaroon na daw ng tinik sa lahat ng dako. The ground was covered with weeds and the stone wall was in ruins. Siya daw ay dumaan dun sa bukri ng tamad. At walang unawa. Sorry. Kaya nga, kailangan natin ng wisdom. Sabi ko kanina, kailangan ng knowledge. Hindi lang desire, kailangan ng knowledge. Kasi ito, wala tong senso, no sense. Walang mangmang, walang pangunawa. Nothing collapses instantly. It decays slowly through neglect. Basahin nyo na maigi. Nagkaroon na daw ng thorn sa lahat ng dako. Tapos yung ground was covered with weeds and the stone wall was in ruins. Sira na yung wall. Napabayaan na. It's the same thing with an organized person. Disorder. Business, church, house, life. Mayabang ako kasi payat na ako. Pero I will tell you this. You discipline yourself sa pagkain. Dapat pinakita ko dito yung picture ko, yung before and after. Next week. Ako pa rin magto-talk next week eh. Nag-cancel kasi yung ating speaker. So next week, ipapakita ko yung mataba ako, tapos yung payat ako. Kasi naintindihan ko, kailangan kong sundin yung Bible. Simula nung naintindihan ko, kailangan mag-fasting, nag-fasting na ako. Anyway, hindi ko naman sinasabing mas okay ako kaysa dun sa mga medyo chubby. Baka lang hindi nyo naintindihan at ako naintindihan ko. Kasi may mga bagay pa rin akong hindi naintindihan sa Bible. Baka mas nauna lang na naintindihan ko to kaysa sa iba. That's why I am encouraging our pastors dito sa church na sabi ko dapat walang pastor na mataba. Bakit? Kasi dun mo makikita ang hindi siya disiplinado.
Kaya mga pastor namin lahat dito nagda-diet, nagpa-fasting. Nagkikiluhan pa kami. Sabi ko, bumaba ba timbang mo? Every week po yun, pag kami po ay may fellowship pag may devotion kami, nagtitimbangan kami ng kilo. Di ba? So, kita mo si Pastor Vince, tumaba yan nung hindi pa pastor. Nung nagpastor na yan, sabi ko, pumayat ka. Anyway, order. Kailangan lagyan ng order. Natatawa ka ba? May sense ba yung sinasabi ko? Kasi maliliit na bagay ito eh. And you can apply this sa lahat ng aspeto ng buhay, even in your business. Sabi niyo, business talk to. Bakit parang nilalait kami dito at sineservo na? Hindi, ganito talaga to pag may conviction. Pag totoo, masakit. At pag tinamaan, aray. Aray ko. So, asan na ako? Point number 2 pa lang pala to. Sabi dyan, again, nothing collapses instantly. Dahan-dahan yan. It decays slowly through neglect, even your health. Hindi yan instant, mapupunta ka na sa ER. Dahan-dahan din. Kaya pag di mo inayos yan, bahala ka sa buhay mo. Okay? Sa mga nakarinig at tinamaan, pwede nyo nang simulan. Kasi hindi hindi mabiglaan, dahan-dahang sisirain yung katawan nyo. Ganon din sa negosyo. Parang sakit yan. Yung mga maliliit na bagay na hindi mo nilalagyan ng order at sistema, dahan-dahan niyang pinapabagsak yung kumpanya mo nang hindi mo alam. Sabi dyan, disorder is a silent distraction. It's the same with in all aspect of life, even sa family, yung mga bagay na hindi nyo pinag-uusapan kasi wala kayong sistema ng pag-uusap, kailan kayo mag-uusap, ano dapat yung nararamdaman nyo pag nag-uusap kayo, at ano yung tono pag nag-uusap kayo, walang order. Kailangan pala yun? Opo. Kailangan pag-usapan nyo. Pag mag-uusap tayo, magsasabi ka, dapat yung tono mo laging may po, tapos mahinahon. Yung sakit ng mga lalaki yun, kala mo laging matapang, di ba? Sakit ko din to pag kinakausap ko yung asawa ko eh. O kailangan may order. Kailangan may order. Lahat. Ha? Natututo ba kayo? Okay ba to? Parang hindi naman business talk, ano? Again, you can apply this business nyo. Kasi yung Bible, para sa buhay natin to. So, it can applicable to sa negosyo. Okay? Principle number 3, peace is the product of order. So, I'm going to fix your mindset. Hindi ko na sinasabing sira yung mindset. I-order lang natin. Patawa talaga. You don't pursue peace, you produce it. Wow. Ayos yan ulit. Pwede ba natin sabay-sabay sabihin to? 1, 2, 3, go. You don't pursue peace, you produce it. Peace is not emotional. It is structural. Balik ko yung verse kanina. Balik ko yung verse. Sabi dito. Tingnan mo Tingnan mo. Asan na yun? Hinanap ko talaga, Sabi dyan. Wait lang. Hahanapin ko para sa inyo. Uulitin ko. Ayan. For God is not a God of what? But of? Ano sabi natin? Peace is not emotional. It is structural. Ang sinasabi dyan, sa binasa ko kanina, pabalik nga sir. Sorry. Si God daw ay Diyos hindi ng disorder, kundi ng peace. So kung ikaw ay disorder, automatic ang produce mo, not peaceful life. So kung lalagyan mo ng order yung lahat ng aspeto ng buhay mo, lalo-lalo na yung pagninegosyo mo, kaya ka nandito kasi gusto mo maging successful na negosyante. At pangit naman kung marami kang pera pero ang gulo ng utak mo tapos cancer na yung darating sa'yo. Sa sobrang stress mo, hindi na rin maganda. Sayang ang tattoo. Sayang ang pinaghirapan.
Naintindihan niyo ba to? O kaya, peace is not emotional, it is structural. Pag umalis ka ng bahay, yung bahay mo nalagyan mo ng sistema, alam mo kung ano yung gagawin ng mga yaya mo, ng mga kasambahay mo, ng cook mo, anong oras siya magluluto. Hindi ka natatawag, Manang, magluto ka na. Malapit na gumising yung mga bata. O, paliguan yung mga bata sige, paglaruin niyo sila sa labas. Ganon din sa negosyo. Hindi ka makaalis ng bansa para magpakasaya kasi sinasabi mo, kailangan ako ng business ko. Hello? Sabi sa Isaiah, sorry, balik na tayo sa kanina. Ayan, thank you, sir. Sabi sa Isaiah 32:17. Now, I will emphasize this verse. No? The fruit of the righteousness will be peace. Ano daw po yung magiging fruit ng righteousness? Peace. Katahimikan ba yan? Kakalmahan? O, bahala ka kung ano yung pagkakaintindi mo, salitang peace. Walang away. Pwede naman yun, di ba? Tahimik. Hindi ka na babagabag. Yung mga sitwasyon ay hindi nakakapagpabagabag. Sino kaya magsalita nun? Nakapagpabagabag. Mahirap, no? Its effect will be quietness and confidence forever. Ano nasa isip nyo? Masyado namang spiritual yan. Kasi righteousness. So, kailangan holy ka? Wait. Meron akong sineperate na slide. Sir, pwedeng ilabas mo? Kanina ko lang naisip habang nasa biyahe, kaya sinend ko dun sa sabi ko, pwede ba natin lagyan ng panibagong slide? Kasi gusto kong i-explain sa kanila yung ibig sabihin ng righteousness. Kasi parang feeling ng iba, masyadong spiritual, masyadong holy, masyadong religious. Kailangan religious ka para magkaroon ka ng peace? Hindi. Pag-aralan natin maigi, ano ibig sabihin ng righteousness sa verse na yan? Sabi dyan sa Isaiah 32:17, the fruit of the righteousness will be peace. Righteousness is equals to right with God and right in how you live. So this is two aspect. Ano yung two aspect? There are two dimension ng peace. The positional righteousness, and this is spiritual, and the practical righteousness, which is the lifestyle. Okay. This is doctrinal, ha? Gusto ko lang mapaintindi sa inyo na yung sinusulat sa Bible ay hindi naman masyadong relihiyoso o para bang magiging holy na ba kami? Banal-banalan na ba dapat kami habang nagninegosyo kami? So pagkakausapin namin mga tao namin, sige, mag-day off kayo. Hindi. So, pag-usapan natin to, dalawang to. Number 1, sabi diyan, positional righteousness, spiritual. This is your standing before God. You are made righteous through Jesus Christ. Sabi diyan sa verse ng 2 Corinthians 5:21, God made him who had him, meaning si Jesus Christ, had no sin to be sin for us. Siya daw yung naging makasalanan para sa atin. Kilala niyo si Jesus Christ? Okay, so siya daw yung naging makasalanan para sa atin so that in Him, sa Kanya, kay Jesus Christ, we might become the righteousness of God. That's our position. And we are righteous because of Christ. And this is spiritual. This is something you receive, not earn. Hindi mo pinaghirapan. Ginawa ng Diyos.
Sa pamamagitan ni Kristo. And you are righteous. Binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo lahat ng kasalanan mo. At sa pamamagitan niya, ikaw na ay righteous. And this is spiritual. Something like spiritual based on grace. You are declared righteous, sabi diyan, not because you are perfect, but because Christ is. So nakikita ng Diyos every time God sees us is Christ. Christ is covering us. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nilinis niya tayo at yung dugo ni Kristo ay nakikita ng Diyos Ama, kaya tayo ay tinawag na righteous. Naintindihan? So this is the dimension number 1, the aspect number 1 of being righteous. And the second is the practical righteousness. Practical righteousness is, this is how you actually live. It means right decisions, right systems, right alignment with God's design. And alignment with His Word. Hindi ko pala nalagay dyan. Proverbs 12:28, in the way of righteousness, there is life. This is a daily behavior, discipline, and structure. So, is it spiritual? Yes, but not only spiritual, also practical. How you live daily. Righteousness is spiritual, who you are in Christ, your position. Because of Christ, you are righteous. And the practical, how you live daily. So this is the revelation for you tonight. Many people are spiritually righteous. Hello, listen to me. Many people are spiritually righteous, but practically disordered. That's why Joshua 1:8 is important. You know Joshua 1:8? You keep this book of the law always on your lips. Ano sunod? Meditate it day and night, so you are careful to do what is written. Kailangan daw pagbulay-bulayan, pag-aralan, i-meditate, i-comprehend, talagang pag-aralan ng maigi, intindihin, para ikaw daw ay careful na masunod kung ano yung nakasulat, and you will become successful and prosperous. So, in general, successful, pwede sa lahat ng aspeto ng buhay. Pero yung prosperous, malamang, kasaganahan. Nung pinag-aralan ko yung salitang prosperous, kasaganahan lang talaga. Ibig sabihin, hindi ka naghihirap. Kaya ba kami naghihirap? Kasi sinasabi mong hindi kami sumusunod. Hindi kasi sinasabi yon. Sabi ko lang, wala kayong order. At sinasabi sa Bible na dapat may order tayo. So parang gano'n na nga. You understand the point? That's why, saved but stressed. Sino dito yung mga ligtas? Kinikilalang si Kristo ang ating tagapagligtas at Panginoon. Tayo ay ligtas na. Pero stress. Forgiven but prostrated. Bakit sila? Hindi naman sila mananampalataya eh. Bakit successful yung negosyo nila? Kami hindi. Ewan ko. Kasi nga baka sila na order nila yung kanilang negosyo, ikaw na anak ng Diyos na sinasabihan, order ang kailangan na kasi yung Diyos natin, Diyos ng kaayusan. Tapos yung negosyo mo, magulo. Walang sistema. Kaya siguro prostrated ka. Forgiven ka, anak ka ng Diyos, tinanggap ka niya, pero walang kaayusan. Yung buhay mo, kaya magulo yung buhay mo, sa pamilya mo, sa asawa mo, sa mga kapatid mo, sa bahay nyo, sa negosyo nyo. Yon. Blessed. But unstable. May blessing na dumating. Wala na ulit. May blessing na naman. Wala na naman. I hope you understand. Isaiah 32:17. The fruit of righteousness will be peace.
This includes both spiritual righteousness, gives you access to peace. Meron kang access sa peace kasi ikaw ay righteous na dahil kay Kristo. And the practical righteousness allows peace to manifest and remain. Kung totoo yung peace na natanggap mo, dapat mag-manifest yan sa life mo. Magkaroon ng order. Kaya nga dun sa nabasa ko, saktong-sakto talaga. Pag-browse ko ng Facebook, though wala akong Facebook, paano nangyari? Hindi nyo makikita ako ay may mga pina-follow lang. Nakalagay doon, sabi, ang mga Kristiyano ang dapat na pinakamaayos sa mundo. Uwe, hindi nga. Tayo dapat ng mga mananampalataya, tagasunod ni Kristo, ang pinakamaayos sa buong mundo. Tapos nakalagay dun sa dulo, Righteousness is not just belief. It is a way of alignment. Kahit na sobra yung pananampalataya, hindi sabi, maniwala ka lang eh. Bibigyan ka ni Kristo ng peace. Oo nga. Bibigyan ka niya ng peace. Pero kung contradiction yung ginagawa mo sa buhay mo, sa nakasulat, sa sinabi niya, hindi mo makukuha yun. It is a way of alignment. Because in the kingdom of God, right standing with God gives you identity. Right living with God gives you stability. So, final point. Righteousness is spiritual in source but practical in effect. Para mas maintindihan nyo, yung peace na binibigay ng Diyos dahil ikaw ay righteous na, this is, you don't earn it. You don't earn it, God gives it to you. Ang problema, ikaw yung nagpapagulo sa buhay mo. Namnamin niyo yung sinabi ko. Sige pa. Kaya niyo yan. Naintindihan. Ulitin ko. Yung peace na binibigay ni God, hindi mo yan in-earn. Binigay niya yan sa'yo kung ang basihan natin ay spiritual righteousness. Ikaw ay may peace kay Kristo. Sino si Kristo? Salita ng Diyos. Pero hindi mo sinusunod yung salita ng Diyos, kaya ikaw ay nagbibigay ng kaguluhan sa buhay mo. Amen? And when both are in place, dapat hindi mawala yung dalawang yan. Dapat simultaneous. Tama ba ako? Mayroong spiritual aspect and practical aspect of peace, of righteousness, para ikaw ay magkaroon ng peace. Peace becomes unavoidable. Balik na tayo dun sa topic. Sir, pabalik po. Thank you. You understand my point? Okay. So let's go back. Oh no, konti na lang yung oras ko. Anong point na ako? Yan. So, paano magkaroon ng total disorder? Ayun sabi dyan. For where you have envy, kainggitan, at selfish ambition, there you find disorder and every evil practices. So, pag makasarili ka pa rin, inggitero ka, talagang wala, magulo isip mo, wala kang peace. Yun. Magkakaroon ka ng disorder sa buhay mo. Kasi lagi ka nakatingin sa wala sa'yo. Tapos lagi ka nakatingin kung ano makukuha mo, hindi para makatulong sa iba. So, dinagdag ko lang yan. If your life has no structure, no clarity, and no system, you will never experience peace. I swear. Because confusion produces anxiety. But when your system is clear, decisions become easy,
direction becomes obvious, and execution becomes smooth. So this is the big truth. Peace is the reward of order. Principle number 4. Bibilisan ko na po. Order is the proof of maturity. So this is my challenge. Your system reveals your level. Nasaan ka ng aspeto ng buhay mo? Timbangin mo. Lahat ng aspeto ng buhay mo, isulat mo. Relationship ko sa asawa ko. Kung may mga anak ka, relationship ko sa family ko. Relationship ko sa mga tao. Business ko. Health ko. Ano pa? Basta lahat. Isulat mo. Tapos tingnan mo, anong level ka na? Magulo pa ba to? Magulo pa ba to? Magulo pa ba to? Ayusin mo para mag-level up ka. So kung mayaman ka pero magulo yung buhay mo sa pamilya mo, so nagkaroon lang ng order yung dito sa negosyo mo. Maganda yung negosyo mo dito, pero yung dito sa pamilya mo hindi nagkaroon ng order. So pangit din. So i-order mo lahat. Lagyan mo ng level kung nasang level ka na. Kung gusto mo totally, wala ka na halos iniisip, natutulog ka ng gabi ng maayos. Ano, level 10 ba yon? So, simula ka sa level 1. Tingnan mo. Okay? So, you don't need more, your system reveals your level. You don't need more money, more people, and more opportunities. So, usapang negosyo. Hindi mo kailangan mas maraming pera, hindi mo kailangan mas maraming tao, hindi mo kailangan mas maraming opportunities. You need better management. Okay? You need better management. May mga kumpanya na kayang trabahuin ng 10 katao yung trinatrabaho ng 100. Napakagaling. Hindi ko kaya yon. Pero marami sila. Anyway, ako kasi kaya kong mag-isa yung trabaho ng 1,000,000. Joke lang. Soloista, yan, lalo ko ma-stress. Bala ka dyan. Sabi sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little, kahit maliit lang, can also be trusted with much. Kung hindi mo ma-manage yung maliit na team, yung maliit na pera, yung maliit na opportunity na binigay sa'yo, hindi ka mapagkakatiwalaan sa mas malaki. 1 Corinthians 4:2, sabi dyan, now it is required that those who have been given a trust, yung mga pinagkatiwalaan daw, dapat mapagkatiwalaan talaga. Maging faithful. Ano yung faithful para sa inyo? Mapagkatiwalaan, di ba? Dapat committed. Ano pa? Dapat consistent. Dapat may integridad. Dapat maaasahan. So patunayan daw natin. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos, sa negosyo na meron ka, patunayan mo. Ayusin mo. Dapat siya pa rin yung naghahari, yung kaayusan. Pag magulo yung negosyo mo, huwag mo na sabihin kay Lord yan. Aray ko, masyadong masakit. Oo nga, para ayusin mo. You understand? Yung pamilya mo, pag magulo yan, huwag mo sabihin para kay Lord yung family namin. Alam mo ba, yung family namin, kay Lord kami. Pero magulo, away-away kayo, chismisan, chinichisman. You understand me? I know. Faithfulness is not attendance, it is stewardship. And stewardship is management. So, when your business is late, inconsistent, and disorganized, that is not a resources issue. And hindi rin problema sa manpower. That is a maturity issue. Matagal mo na naririnig tong ayusin mo eh. Pero hindi ka pa rin nagmamature. Lagi itong sinasabi ni Kelvin sa mga negosyante dito. Ayusin natin yung negosyo natin. Pagandahin pa natin. Yan din sinabi ni dalawang speaker natin last 2 weeks ago. Ni Thor tsaka si Lawrence. Ayusin natin. Let's be mature. Big truth. Growth without order will destroy you. Principle number 5. God will not trust disorder. And this is serious. God is not withholding from you. He is protecting you. Hindi kanya pinagdadamutan.
Hindi kanya pinagkakaitan. Pinoprotektahan ka lang niya. Kasi baka pag binigyan ka niya ng malaki tapos di mo kayang i-manage, magbigay pa sa'yo ng kapahamakan. You are asking for many money, more money, bigger business, greater influence. But your system is weak, inconsistent, and unstable. Sabi diyan sa Luke 16:11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? Sabi pa sa Matthew 25:21, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So, God does not respond to desire. Kahit na gustong-gusto mo yan, hindi yan ibibigay sa'yo ng Lord. Nagre-respond siya sa kakayahan mo, sa capacity mo. If you are a good steward, palalaguin niya ang negosyo mo. Automatic yun. Makikita mo, ayusin mo yung business mo, lagyan mo ng sistema yung buhay mo, pati yung pamilya mo, and everything. Makikita mo, mag-grow yan. Okay? So, God, big truth. So, a capacity is proven through order. Sorry. Big truth. God will never release more into disorder. God will never release more into disorder. Principle number 6, last principle. Order is path to dominion. Ito yung mga una naming topic Napakaganda nito, pero hindi ko napapahabain. Sabi diyan, God blesses them and said to them, be fruitful, increase in number, pangalawa, fill the earth and subdue it. Rule over or have dominion. Nakalagay diyan. Genesis 1:28 is not suggestion. It is a system. Sabi diyan, be fruitful, produce, multiply, systemize, replenish, distribute, and subdue, dominate. Ewan ko may video yata sa YouTube niyan. Wala, no? So abangan nyo na lang, tatapik namin yan sa susunod na mga buwan. Sabi sa Deuteronomy 28:13, the Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord, your God, that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top. That's the promise. Sundin mo lang daw yung sinasabi ng Diyos. Never at the bottom. Hindi ka mahuhuli kundi mauuna ka. Ikaw lagi nasa ulo, ikaw yung laging maglilid. Gaganda yung impluwensya mo. Kailangan mo lang sumunod. But you cannot lead what you cannot organize. You cannot dominate what you cannot manage. Dominion is not prayed for. Dominion is structured. So this is the big truth. Order is the foundation of influence. Wag na to. Yan. Kingdom truth. O kingdom gospel reality. You were not saved to live in confusion. You were restored to govern. Ibinalik ni Jesus Christ yung ating identity. To have dominion. Kaya kung hindi ka maging successful, hindi nagmamanifest sa'yo yung binalik ni Lord. Kaya dapat maging successful tayo mga mananampalataya para makita ng mga tao nagmamanifest talaga sa atin yung dahilan kung bakit bumalik si Kristo. Ibinalik niya yung identity natin. Okay? Kaya kailangan natin maging organized. Kailangan natin magkaroon ng order sa buhay natin. Sa church, sa bahay, sa pamilya, sa negosyo. Naintindihan? Okay. Bilisan ko na po. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. So pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Kailangan natin mag-lead. Titus 1:7, since an overseer manages God's household, he must be blameless, not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. You are a manager. And manager must organize, structure, and multiply.
Salvation gives identity. Order proves dominion. So this is my last point, final truth. Your stress is not spiritual. Your stress is structural. Your chaos is not normal. It is mismanagement. Huh? Your lack of peace is the absence of what? Sabi sa Colossians 2:5, for though I am absent from you in body, I am present with you in spirit and delight to see how disciplined you are and how firm your faith in Christ is. Order brings peace. So this is our closing. Stop asking, why am I stressed? And start asking, where is my system broken? Because when order enters, confusion leaves, pressure reduces, clarity increases, peace follows. So let's declare this. May natutunan ba kayo? See you next week, ha? Maganda yung mga topic ko next week. Maganda yung aking mga, So let's declare. 1, 2, 3, go. I am a man of order. I am a manager of God. I reject confusion. I embrace structure. My life is organized. My systems are clear. I manage what I have. I multiply what I manage. I walk in dominion. I walk in peace. Order brings peace. In Jesus' name, amen. Thank you and God bless. I hope you learn.